Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Grabe ang galawan nitong si Camille Villar, mga kabunyog. Biruin po ninyo, matapos endorso ni Sara Duterte itong si Camille. Nabalitaan namin na sumasama pa raw itong si Camille Villar sa alyansa ni PBBM. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng ito, mga kabunyog. Kaya tuloy, mga kabunyog, tinawag na weird ni Atty. Claire Castro itong ginagawa ngayon ni Camille Villar. Hindi ba siya naaakwardan sa kanyang ginagawa? Dahil, mga kabunyog, kasali siya sa alyansa ni PBBM pero nagpapa-endorso siya sa kalaban ng alyansa. Yung nag-e-endorse sa kanyang ay mismong nagbanta sa buhay ng kanyang boss na si PBBM. Hindi ka ba nahihiya, Camille Villar? Grabe, mga kabunyog, harap-harapang traidora na iyan at trapong-trapo talaga ang kanyang galawan, mga kabunyog. Anyway, ito, mga kabunyog, panoorin po natin itong mga sinabi ni Atty. Claire Castro dito kay Camille Villar. Okay. Ito pala, for the record, kasi may mga iba pa rin nagsasubscribe dun sa version na si Amy Marcos hindi tinanggal sa senatorial lineup ng BBM, kundi umalis. Ano ba siya? Tinanggal o umalis lang? Or both? Ulit, sabihin natin na napakagalang talaga dito si Pangulo eh. At ang alyansa. Si Senator Amy ang kusang umalis. Siya yung nagpaalam. Okay. Pero was she on her way out? Siya yun eh. Di ba parang nararamdaman naman niya siguro kasi siya naman yung gumawa ng mga dahilan eh para siguro umalis na siya. Etong si Camille Villar, nandun pa ba yung tiwala at pagsuporta ni BBM sa kanya? Given the fact na nagpa-endorse siya dito kay Sara Duterte na hindi lang political enemy, di ba? Nagsabi ito, ipapapatay kita. Yung tiwala kay Camille Villar, hindi ko pa natanong. Christian, really, hindi ko pa siya natanong. Sumasama pa si Camille sa alyansa. Isn't that weird? Tingin ko, dapat ang tanongin dyan si Camille Villar. Hindi ba weird yung... dapat diba, Camille Villar, hindi ba weird yung ginagawa mo? Dapat siya yung tanongin dyan. Kasi ito nga, hindi naman ito simpleng endorsement from another political figure. Diba? Sabi nga nila, politics is addition. So, the more endorsements you get, the better for your political chances or election chances. Pero hindi ordinaryong away ng Marcos at saka mga Duterte at hindi ordinaryong kaaway ni BBM itong si Sara. Ayun ang pinanggagalingan po ng tanong ko. Hindi ba weird yun, di ba? With that kind of behavior ng mga Villars, anong aasahan sa inyo ng tao? Anong meron? Ano sa tingin niyo? Tingin ko, ibalik ulit natin yung tanong kay Camille Villar. Anong ba aasahan sa inyo ng tao? With that kind of behavior. Yan, mga kabunyog, narinig po natin itong banat ni Atty. Claire Castro dito kay Camille Villar. Tama nga naman, ang weird talaga ng pinaggagawa mo, Camille Villar. Anyway, ano naman kaya ang rason ni PBBM kung bakit hindi niya alisin ng tuluyan itong si Camille Villar sa kanyang senatorial slate sa kabila ng harap-harapan na itong tinatraidor? Ano kaya ang dahilan, mga kabunyog? Well, ayon po sa isang political analyst, kung hindi raw Villar ang apelyedo nitong si Camille, matagal na sana itong sinipa ni PBBM sa kanyang alyansa. Dahil po, mga kabunyog, ayon po kasi sa paliwanag ng isang analyst, kung ito man ay kanyang tatanggalin at papalayasin sa kanyang alyansa, mas daragdag pa ito sa mga mabibigat niyang kalaban dito sa Pilipinas, dahil aminin na natin, ang Villar ay isa sa mga mayayaman na pamilya dito sa Pilipinas. Kung ito man ay kalabanin ni PBBM, siguradong magiging sakit ito sa kanyang ulo. Kaya naghahanap na lang ng ibang paraan itong si PBBM na dapat marami pa rin ang kanyang kaalyado ang manalong senador para masiguro niyang mapaalis si Sara sa kanyang pwesto pag nag-umpisa na ang impeachment trial nito. Anyway, para po sa iba pang mga sinabi nitong eksperto, panoorin po natin ito. Ano dapat gawin ni BBM dito kay Camille Villar? Kasi of course si BBM, kinakampanya pa rin yan of course yung kanyang mga kandidato. Isa ron si Camille na kinakampanya rin ni Sara. Pero nahahati sila kay Camille
Not exactly, pwedeng addition, but at the same time, it can also be seen as division as far as BBM and Sara are concerned. At iba yung nag-i-endorso, no? Ito yung taong sinabi, papapatay ka eh. Di ba? So kung ikaw sa BBM, what should you do with someone like Camille? Feeling ko kung hindi sa bilyar, matagal na siyang nilaglag. Okay, malaman yan, and I agree. Diba? Pero dahil bilyar siya, and pinag-uusapan natin kanina yung mga tao na may sariling miniature kaharian, diba? May sariling clout, independent of yung mga bigger players. Isa yung mga bilyar. Diba? Tanggalin mo na yung fact na incumbent yung kanyang nanay at yung kanyang kapatid. Diba? At essentially, ipapalitan lang niya yung nanay niya sa Senado. Pera na lang eh. Di ba? Gaano kalalim ang bulsa, di ba? Nung kanilang pamilya. Yung huli yatang listahan ng mga pinakamayayaman. Yung tatay niya naman yung pinakamayaman, di ba? Number 1 sa Pilipinas. So ako, hindi niya ang risk at sa level ni BBM, pag ginawa niya yon, he risks making an official enemy out of yung mga bilyars. Siguro ayaw naman niyang gawin. Sport, lalo na medyo matindi na yung kanilang bakbakan nung Duterte. Diba? Sa punto ni Sara, ano ba ang pakialam niya? Diba? Sa kanya, makakuha lang niya yung kandidato ng alyansa, panalo na siya dun eh. Diba? Yun yung point. Kasi parang na-erode niya yung supposed solidity nung administration slate. Natingnan nyo, mga taga-administrasyon na yan, pero lumalapit pa rin sa akin para sa endorsement. Yun yung kanyang kwento doon. So panalo na siya eh. At that moment. Si BBM ang mas may problema. Pero sabi ko nga sa'yo, kung hindi Villar ang apelido, tinanggalan niya yan. Pero dahil Villar ang apelido, hindi niya kayang gawin basta-basta. Tsaka, ang ganda ng odds pa naman ni Camille, no? Nakita mo yun, Attorney Barry, yung kasama niya yung ama niya, gumagano, no? Diba, nireprise yung 2010 campaign nila, no? Hindi lang sinabi na nakaligo ka na ba sa dagat ng basura, no? Pero gumaganon eh. Diba? Masaya talaga. Ito pala na, ito, last na, no? Ito kasi, ako curious ako, Attorney Barry, no? Ano kaya nasa thought process niya, no? Ni BBM ngayon? This is not an ordinary midterm elections. Naisipin mo lang, ito, diba, conventional wisdom, referendum ng nakaupong administrasyon. I'm trying to go beyond that eh. Kasi kung ikaw si BBM, di ba dapat sumasakit yung ulo mo? Diyos ko, pag hindi ko talaga mga tao'y nanalo sa Senado, baka literally, buhay ko yung kapalit in the future pag naupo si Sara. Kasi pag hindi natanggal si Sara, via impeachment, conviction, at nakatakbo at nakabalik sa pwesto, literally, baka buhay mo talaga yung kapalit eh. Diba yun ang iniisip ko dyan eh. This goes beyond political options whatsoever, no? Parang buhay mo yung nakapalit dito eh. What do you think? Agree. Yun naman ang yun naman ang iba dun sa mga Duterte. Diba? And yun yung also the reason kung bakit nung nakaupo nga si Rodrigo Duterte sa pagkapangulo, tulad nung guest mo kanina, walang kapalag. Kasi part of that takot. And yung takot nanggagaling doon sa fact na itong mga to, they don't play by the usual rules. Talagang pag pinersonal ka, talagang dudurugin ka. Diba? Yun yung puto. At maraming examples dyan. Laila de Lima being the most prominent, obviously. Diba? Pinakulong ng 7 taon. Diba? Tinanggal bilang senador. Marami pang iba. Jed Mabilog ng Iloilo. Diba? Nabilitang umalis. Diba? Nagpunta 6, bumalik na lang nang wala na si Duterte. At marami pang iba. Huwag natin pag-usapan yung mga namatay, etc. Diba? Pero ang punto, ganun talaga silang maglaro. And si Sara Duterte, hindi lang sinisikreto eh. Sinasabi na niya eh, di ba? Pag nakabalik kami, bayari kayo. Di ba? Basically, di ba? In so many words, yun yung kanyang sinasabi. And talagang nung dinulo sila ng Marcos administration, pina-arresto si Digong, in-impeach si Sara, talagang na yun. Crossing the Rubicon, wala na yon, di ba? Point of no return na yon. So, ang isang kailangang ma-realize ng administrasyon, at para sa akin, ito yung dapat pinakamalinaw na takeaway nila from the survey, yung bumaba siya ng 25%, di ba? Na pag hindi kayo nagtagumpay sa impeachment nyo kay Sara Duterte ngayong taon, yari kayo.
Di ba? Di ba? Parang patay na kayo. Di ba? Yun. Kasi, Yeah. yun eh. Back to the wall. Tumaas pa siya tapos bumagsak yung incumbent. So, ang advantage lang ng incumbent talaga ngayon, as of now, kami pa rin ang may hawak. Di ba? ng controls. Di ba? Ng eroplano. Kami pa rin ang may hawak ng access sa resources and all that. Kailangan nilang gamitin yun at this point. Ako nga, initial battle lang yung election yung sa May. Ang talagang mas crucial battle this year will really be yung impeachment. Yung magiging outcome. Kasi kapag na-survive ni Sara Duterte ang impeachment, you can just imagine gaano yung push nun sa kanyang political clout. Baka makakita nga tayo ng administration na 3 taon pa bago mag-eleksyon ma-lame duck na siya diba? Dahil nga dito sa dahil sa ganun. So kailangan nilang ma-realize yun that they really have to do everything they can para ipanalo yung impeachment in their favor at matanggal si Sara Duterte. Kasi more than yung impeachment, tingin ko ang crucial dyan is the disqualification. Diba? Yung perpetual disqualification from public office. Kaya umiikot na ngayon yung mga conversations paminsan-minsan about paano ba nag-resign? Pwede ba bang ituloy? And may mga congressman nagsasabi na pwedeng ituloy. Diba? Kasi tingin ko yun talaga ang habol nila. Parang, di ba, parang nangyari sa France recently, di ba, si Marine Le Pen na-convict and therefore di makakatakbo for 10 years. Ako, tingin ko yun ang tinitingnan nila ngayon dito. Pero kung mag-resign siya, pwede na tumakbo. Dahil, di ba? Tama ba? Well, yun yung question mark. Yun yung question mark. Ang i-argue, narinig ko na kasi nagkasalita yung mga congressman dyan. Sinasabi nila na kahit mag-resign siya, itutuloy namin. Kasi ang argument nila is, dalawang consequences ng impeachment conviction. It is removal from yung current office and disqualification. Oo. So ang argument nila is ang argument nila is kahit na nag-resign na siya, pwede pa namin ituloy para ma-enforce yung judgment of disqualification. Pero yun, legal question na yun. Diba? At ako, mas mahirap nang kumbinsihin yung Senado doon na ituloy nyo kahit na nag-resign na kasi. Pero kung ikaw yung administrasyon, yun yung interest mo dito Diba? Kasi natanggal mo na yung isang ulo Diba? Si Rodrigo Duterte. Wala na yun Andun na yun. And, diba, yung wheels of justice ICC, medyo mabagal umikot yan. Diba? So, taon na pinag-uusapan natin dyan. Diba? Hindi na yan magiging factor sa eleksyon o maski siguro sa susunod na eleksyon. Pero si Sara Duterte, na successfully na transition niya yung kanyang sarili as the successor. At kinabang pa siya, actually, from yung sympathy na na-generate nung eleksyon. Siya yung susunod na target. And impeachment, yung balang pinili nila para gamitin yun. Pero pag na-survive na yun, wow, biglang-bigla. Tindi ng boost niya. Tindi ng boost niya nun. Diba? At biglang-bigla, magmumukhang sobrang hina ng current administration. And tingin ko, magsisimula ng paboritong metaphor ni Sen Ronald ay rats jumping from a sinking ship. Ayan, yun ang makikita natin doon. Diba? Hindi, although meron pa ibang balang administrasyon, diba? Kung ma-survive yung impeachment, pwedeng sampahan ng plunder, diba? Criminal cases. Criminal cases, oo. Pero ang problema kasi sa criminal cases, unang-una, ang tagal. Yeah. Diba? Si Gloria Macapagal Arroyo kinasuhan, simula na wala nangyari. Diba? Na-acquit pa eventually. So, ako yung legal team ni Sara Duterte, alam ko talaga na yung end game, at least, yung end game namin, at least insofar as yung legal, ay yung impeachment. Pag ma-survive namin yon, kaya na naming i-dribble, patagalin yung kung ano mang criminal cases. The more serious second bullet, kung meron man, another ICC arrest. Pero yun, beyond their control na yun. Beyond their control kasi yun. Diba? So, kumbaga, sugal, hindi mo alam
kung ano. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong analisa ni Attorney Barry Gutierrez, dating spokesperson ni dating Vice President Leni Robredo. Mahirap talaga itong magiging desisyon ni PBBM dito kay Camille Villar sa kadahilanan na hindi niya ito maalis sa kanyang alyansa dahil magiging sakit sa ulo ni PBBM itong mga Villar kung ito ay kanyang kakalabanin. At siguro iniisip na rin ni PBBM na kung tumudong suporta ito sa mga Duterte, mas magkakaroon ng kumpiyansya at makinarya ang mga Duterte para paghigantihan si PBBM gamit ang tulong ng mga Villar. Pero kahit paunti-unti, mga kabunyog, bumabanat na rin si PBBM sa mga Villar sa legal na paraan at naaayon sa batas. Tulad ng pagpapaimbestiga sa water prime ng mga Villar dahil nga sa maraming nagrereklamo dito. At the same time, kahit hindi niya pinapaalis si Camille Villar sa kanyang alyansa, nasisira na ang pangalan nito at dito maiiwasan ni PBBM na akusahan siya ng mga Villar na ito ay kanyang kagagawan. Dahil mismong ang taong bayan na ang nagrereklamo. Idadahilan na lang ng gobyerno na sumusunod lang kami sa batas at may nagreklamo, dapat may managot, diba? Anyway, naniniguro lang itong si PBBM para matanggal na ng tuluyan itong si Sara sa pwesto. Dahil kung hindi nila ito mapaalis sa pwesto, sila ang babalikan nito pag naging presidente ito ng ating Pilipinas, diba? Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.